Create your daily memories. Hey there, CYDM here, and welcome to my channel, Tropong. CYDM, I'm excited to share awesome content with you, so sit back, relax, and enjoy the ride. Don't forget to subscribe for more news or opinion videos. For the next video, we will doing a mega love shout out by reading your messages in the comment section here. In this channel, Tropang CYDM, crafts your daily moments. Tunghayan po natin ang balita ngayon. Bakit ayaw iakyat ang investigasyon? Kinakailangan alamin ang katotohanan. O kaya hindi na ako umaten kasi parang gusto nila hanggang kay Congressman Saldi ko lamang, samantalang napakaklaro nung sinabi ni Congressman ko, sinabi ng ilang kontrabista, sinabi ng Public Works, na silang lahat ay napag-utusan. Ang tanong, sino nag-utos? Bakit ayaw iakyat ang investigasyon? Kinakailangan alamin ang katotohanan, ang buong katotohanan, kung saan patungo ang ebidensya, doon tayo susunod, hindi sa utos ng kanino. Bakit ayaw iakyat ang investigasyon? Nakakatakot na po bilang, ayan, Mr. President, look what you and the 19th Congress did to the Filipino abroad. Lahat ng bansa, may duda na ang perang hawak ng bawat Pilipino ay galing sa nakawan, sa gobyerno ng Pilipinas. Isang malaking kahihiyan sa lahing kayumanggi ang dulot ng inyong failure of governance that resulted in abject corruption and plunder of our nation. Ayan po, Gretchen Ho, Norway Exchange refused our dollars citing corruption and money laundering in the Philippines. Nako, nagpapalit daw po sila ng pera. Ayan o, si Gretchen Ho, nagpapalit daw ng pera sa, asan po yan? Our family members traveling abroad got denied at the foreign exchange counter in Oslo, Norway. Lady at the counter goes, you came from the Philippines? We cannot exchange your dollars because of the corruption and money laundering in the Philippines. This family member, along with a group of friends, told me they were asked to exchange their money elsewhere, but not at the airport. Family member was just trying to exchange 300 USD. Terrible. What we are going to do about this Pilipinas? Mga kareaksyon, Bongbong Marcos, tignan mo ang nangyayari sa bawat Pilipino. Ayaw nang palitan ang pera nila sa ibang bansa. Pwede bang murahin ng mga to? Putang na. Nahihirapan na tayo dito sa Pilipinas. Pag pumasyal ka sa ibang bansa, mahihirapan ka pa rin. Ako. Ito ay kagagawan. Pero merong bago pong pakulo si Bongbong Marcos. Ito ang kanyang bagong pakulo, mga kareaksyon, ha. Ito ang kanyang, yan news update. Marcos Jr. itinuro ang nakaraang administrasyon bilang may sala sa budget chaos. Walang yaka, Bongbong Marcos. Adik ka ba? Ano lang, adik ka ba? Tinuturo mo pa rin ang Pangulong Duterte sa nakawan? Oh ngayong 19 Congress, billion, trillion ang nakawan? Adik ka ba, Bongbong Marcos? Ano lang, adik ka ba sa kapangyarihan? Ayan, puro kagaguhan na lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Ito ba mga kareaksyon, ha? 4 years na po kayong nakaupo bilang presidente. Naninisi pa rin na sa nagdaang administrasyon. Ang kapal naman yata ng mukha mo, Mr. President. Oh my God. Excuse for incompetence. Ipagpalagay na nating may mali nga, but you could corrected the mistake in the last 3 years. Hindi na tamang manisi pa ng ibang tao. Kay tagal-tagal mo nang nakaupong presidente and all you can do is blame the previous administration. Ayan po. Ang tanong ay, anong ginawa mo para itama iyong sinasabi mong mali? Kung halimbawa man at meron ngang mali. Sa isang podcast, nagpasabog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos niyang ituro ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang ugat umano ng nasirang sistema ng budget check sa pamahalaan. Ano yung mali? Aling sistema ang mali? People will never accept your excuses for your incompetence. Hindi bobo ang Pilipino gaya ng pag-aakala mo. Sa panahon lang ni Bonget Marcos, nangyari na may 26 pages na national budget ang blanco, na ang budget ng infrastructure ay mas malaki sa edukasyon, na ang unprogrammed allocation at insertion ay umabot ng mahigit sa 1 trilyong piso. At ngayong lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng pinakakorap na national budget only under President Romualdez Marcos. Do you even remember what you said in your previous SONA? Binasa raw po niya sa kanyang previous SONA. Kaya ang tanong po natin kay Bongbong Marcos, Sir, anong tinitira mo ngayon? Tanong lang. Ayan ang iyong mga kababayan kahit sa ibang bansa
ayaw nang palitan ng kanilang pera. Ayaw na pong palitan. Dahil akala po ng ibang bansa, lahat ng Pilipinong may dollar ay galing sa korupsyon. Nako mga kareaksyon, yan po, proud to be a Filipino. Pag meron kang ganyang klaseng presidente, mag-resign ka na, Bongbong Marcos. Sinira mo ang imahe ng Pilipinas, mga Pilipino sa ibang bansa. Puro nakawayan, kaibigan mo, best friend mo, Bongbong Marcos, natagpuan. Ayaw daw magpa-picture ang isang kawatan. Umuwi ka dito, saldi ko. Walang iya ka, ninakawan mo ng ninakawan ng mga mahihirap. Ngayon walang daan, flood control, mga eskwelahan, ibinulsa ninyo, mga animal kayo, ang pera ng bayan. Sinong mastermind? Bongbong Marcos, sinong mastermind sa nakawan? Hindi, tanong lang, sinong mastermind sa nakawan? Pag-i-comment ninyo nga po sa comment section, sino ang mastermind sa nakawan? Hindi, nakakagalit lang po mga kareaksyon eh. Wala nang ginawa itong Bongbong Marcos na ito kung hindi manisi ng manisi. Wala kang ginawa. Puro nakawan. Bumaba ka na, sir. Bumaba ka na sa iyong kahibangan. Bumaba ka na sa Malacanang. Hindi ka namin kailangan dyan. Fired ka na. Erwin! Nasaan ka na, Erwin? Mag-intro na tayo, Erwin! Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Sa libingan ng mga bayani, dekada-dekada na ang dumaan, walang pumayag na pamahalaan. Ngunit dahil sa iyong kabutihan, ito ay iyong ipinaglaban. Nang may libing ang Ama, sa libingan ng mga bayani, ngunit ano ang kanilang iginante? Ginawawa ang mga Duterte. Sila bang dahilan? Ginamit ang mga nasasakupan sa pagpapakidnap, pagpapahirap at paglalagay sa'yo sa kulungan. Merong pamilya na taga-Norte, humingi ng tulong kay Rodrigo Duterte. May palibing ang kanilang Dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan, dilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin pinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan.
lumaban na. Mga sakim, Durugin na. Taas noo, humahakbang, wag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, wag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, wag yumuko kailanman. Durugin na! Durugin na!